Pati sa akin, pati na po ito mga happy anniversary ng Padre Ford. Anyway, kung kayo may mga mensahe, iparating nyo yan sa aming Viber number hotline 0919-278-3000. Ulitin mo, Padre, ano yan? 0919. Interview ka siya ng Visitors Association kasi yung thesis niya. Magitan po ng ating Viber line. May mga topics po tayo ngayong gabi na talagang mainit-init. Matindi na kasal yung kasagutan kami ng hapon eh. Yan po, bilang sa talaga kasal ni Juan. Oo, huling hirit. Mga klase na yun. Mga balita sa nagalipat. Ninong, sabi niya, ang seating arrangement na niya, upuan namin kasama si Lolo. Kaya ako siya pa na may gana niya, tulog sa amin, ay, pansin, hindi na sila, marapit mo eh. Sabi ko, bakit tirahin talaga? Oo nga, alam mo eh, kami may kasalanan. Si Warren, si Ruby ang Ba't hindi si Ruby? Pero si ay, dati yun. kahapon lang. Bilang bagong Senate President pro tempore, kapalit po ni Senador Loren Legarda. Iyan ay matapos mabuo ang forum sa Senado kanina na magpakita sa plenaryo si Senador Francis Escudero. Agad nagsimula ang sesyon kung saan idineklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado na sinundan ng pag-nominate kay Gatchalian o kay Senador Fermin Gatchalian bilang Senate President pro tempore na walang tumutol. Inihalal din si Senador Juan Miguel Zubiri bilang bagong chairman ng Committee on Rules, habang balik bilang Senate Secretary si Ray Bantog at si Yusek Alfredo Corpus bilang Senate Sergeant at Arms. Agad din inihalal ang mga bagong chairman ng komite, makinig kayo mga kapamilya, kung saan si Senador J.D. Ejercito na ang mamumuno sa Finance Committee, si Senador Ernest Tulfo sa Blue Ribbon Committee, Senador Vicente Soto sa National Defense, Senador Angelo Lacson sa Committee on Public Order, Kahapon ang kasal? Senador Rafi Tulfo sa Committee on Public Service, Senator Bam Aquino sa Committee on Basic Education, Senator Kiko Pangilinan sa Committee on Kailan mo siya Agriculture, ka-chat? Senator Risa Hontiveros sa Committee on Health, Senador Michael Lapid sa Committee on Games and Amusement, Senador Miguel Chumuri sa Committee on Foreign Relations at Majority Floor Leader, at mananatili si Senador Francis Escudero sa Committee on Housing and Urban Bakit Development. hindi siya invite? Sinabi naman ni Senator Zubiri na magsisilbing presiding Ay, officer tinatapit akala ko o ang dito. Senate President Si Sir Jambi ang batay sa Rule 5, Section 4C. Wala, hindi na Kapag alas ate. 10:30 naman, Bukas ang nang i-adjourn ang session. Alam mo yun, nakaabangan itong bukas partner dahil kanina nga ay sa dumalo na si Senator Kik Escudero sa sesyon. Abay sabi, nagkaroon na ng movement. Kaya abangan natin bukas partner yung naging hearing niya. Nagulat kami. Ito yung patakbo ng Senado ngayon na medyo matimulit sa mga panahon na ito dahil Ayan yung grupo nila, ano, bakante ang Senate President. yun ang paluwang Senator Base sa Constitution, dapat 13. Sana 12. ay naka Si ano na yan? Diyan ang siya. Senator Francis Escudero matapos magpakita sa Senado ngayong araw. Sa social media post, sinabi ng Escudero na hindi na ito rin nakatanggap-tanggap ang mga nangyayari sa Senado. Giginit din ni Escudero na wala siyang panapanigang paksyon at naniligang dapat gampanan ng Senado ang tungkulin ng taong bayan. Ayan na nga. Dahil ang balita, sinampahan ng reklamo obstruction of justice dito sa Office of the Ombudsman sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Hood Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Ikaw na po ito na sinasabing papel ni na Senador Cayetano, Senador Padilla at retired Major General Aplaska. Ikaw na may pagtakas si Senador Ronald Pato de la Rosa sa Senado noong May 14 ng madaling araw. Iginit ni Tapos si ng Senadong tanungin si De La Rosa kung mga pinarino kay Cayetano bilang Senate President. ay attorney. Sabi na hindi ko Isang pulis na
Nandun kami sa taas sa Bill Magic. Bumili ng ano, ng regalo nila. Tuloy-tuloy pa nagkwento ni Warden. Ano din si Carlino. Talakaan niya si Magulang ano. Bukya, malaki. Ayun, laki niya ng siopaw. Laki niya ng siopaw. Ang ginagawa mo sa Mandaluyong. Alis daw. Natanong, bibiro yung sa akin. Mas sinabi yung Mandaluyong kagaling. Baka sabihin niya na alam ko na nagalit sa kanya si attorney pag napunta ng Mandaluyong. Maliban na lang kung pumunta kayo tatay. Siyempre alam niya attorney kung ano lang. Grabe yung tanda. Ikaw sa Mandaluyong sabi niya di ba ko sa akin. Ano siopaw ba? Siopaw PBL ba? Ay, ang malaki. Binigyan niya rin yung Bill Magic. Hindi alam ni Ma'am na may Baka hindi na. Binadyak lang niya. Malalaman. Malalaman. Wala sa pakupit. Hindi ko naman yung pangalan ko. Sampu. Isipin mo mga full car na nandun, pati si Colonel Santos nandun. Pa, ito daw 840. Si Ma'am Ruby, kamukha nung branch head sa ano, ano lang. Sa plane na Wala yan. Hindi talaga mabigat itong coach, mama. Na wallet. Screenshot kasi Jason Lee. Force Commander, nag-assign siya sa provincial mobile force company ng Rizal. Miss you. Mamaya hindi na sa nagkaroon pero Miss you. Diba? Mamaya, close niya rin na rin si Lumong. Toothbrush ka pa, kadiri. Diba? Toothbrush ako. Diba? Toothbrush ka? Sila eh. Joke lang, nagkain lang ako ng Mentos. Yung kadiri. Alam mo, Judy, hindi naman nakakabango ang Mentos. Ha? Ay, nakalimutan ko magbiling candy. Pinaliwanagan na si Yerke, diba? Papa, mabili akong candy doon? May barya ka? May umutot ako doon. Nakaparacetamol baka mayroon. Diba pa? Wait. Diba? Ay, picture ko. Makakausap natin mamaya ang Rizal dyan. Nangalan sinun sa atin. Nagpas ng angkas ng rider ng helmet ang biktima bago pinagsusuntok ng mismong driver po ng motor. Kaya napakalipas ng takbo ang biktima kahit nakapula pa ang traffic light. Siyempre naman. Bago ang insidente, sinasabing nag-counterflow ang magkaangkas sa rider sa one-way na kalsada sa Florentino Street at napahinto nang makasalubong ang biktima na nasa tamang linya at tumigil sa traffic light. Nagpa-blatter na po sa barangay ang biktima habang patuloy na pinagdarap ng otoridad ang Hanggang hindi pa patuloy. Muli namang isinailalim sa yellow alert ang grid o ang Visayas grid. Bunso dito ng forced outage ng 10 planta. Habang siyam naman tumatakbo sa deported o derated capacity o kulang ang produksyon. Tatagal ng yellow alert hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Nagabitin na rin ng National Grid Corporation na posibleng magpatupad ng manual load dropping o magkaroon ng brownout sa ilang lugar hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Kabilang dito ang mga lugar na sakop ng Design Electric Company, Aklan Electric Cooperative, Barangay ng Gumarat Electric Cooperative at Negros Occidental Agad lang ba? Cooperative. Hindi yung unang branch. Habang maaari mong bisitahin Para makapalit pa. page ng NGCE. Sa Policarpo yung binuksan. Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Camarasa at Marlene Badierno sa Bad Report. Samantala po patay ng dagdag ng mga balita mula sa labas ng ating himpilan mula sa ating mga
Radio Patrol. Chumpo. Chumpo. Saan? Binigyan ang Air Asia Philippines ng hanggang June 6 para bayaran na raw ang kanilang mga pagkakautang. Narito ang balitang konfirmado sigurado hatid ni Radio Patrol, Bert Break. Tambo. Malis tambo. Binigyan nito ang Air Asia Philippines ng hanggang June 6 upang mapayaran ang mga utang nito sa kaap ayon sa Amerika noong nakaraang taon Bonchon. ang kaso sa Air Asia Philippines upang maayos ang mga obligasyon nito. Samantala sa isang pahayag ng Air Asia Philippines, ito na tuloy ang kanilang operasyon, mati ang mga scheduled flight sa lahat ng paliparan sa buong bansa. Nakikipag-ugnayan na rin ang kaap sa iba pang airline companies kaugnay sa kanilang mga utang at obligasyon sa ahensya. At yan at balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radio Patrol versus Zone 6 FM. Maraming salamat Radio Patrol, Bert Ano ba kayong kapihan yan dati? Oo, yung dapat magkakapihan. Ano? Ang mga kasong kriminal at administratibo laban kay dating Education Minister Iqbal sa tanggapan ng Ombudsman. Ang detalye mula kay Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away. Yes, Marlene, iniutos na ni Ban Chief Minister Abdul Rauf makakuha ang pagsasampa ng mga kasong kriminal at administratibo laban kay dating Education Minister Mohamed Iqbal. Kaugnay ng kumanay maanumalyang pagbili ng mahigit 2 bilyon pisong halaga ng learning at training material. Batay sa resulta ng special audit ng commercial audit, sinabi ni makakuha na dapat ng umisa ng investigasyon sa ombudsman 17 para sa etamo. ang pagkakataon Dami yung bili. Wala silang ano. May Policarpio. Oo, yung kapihan na. Gilid. Kundi maging sa reporto ng BAN bilang isang institusyon. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito, ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, hindi naman. Maraming salamat sa Radyo Patrol, Kelly Cordero. Barbero niya. Meron palang isang lalaki na nasa gusali sa tumasmura to. Siguro iligtas siyang mga tauhan ng BSP. Ayun. Nabiyada siya na. Sir, wala niya beer pala ko na yun. Tumasmura to. Nakita ko lang. Mayos ka ng ano, hospital na salita. Babalik ko lang ng kanya na nagkakasagutan. Ayos Ito din ang na. yung nakakwento na rin kanina ni Supporter mo ba? pulis at papagitan ni Lapurbog. Dati mo, partner, dati siyang senior staff sergeant na remote partner. Katapos partner ng kaso. Ayun yung tumawag sa akin. Meron pa ito. Meron pa ito sa blatter. Sabi ito si Ryan, no? Di ba sabi? Partner eh. Saka si Alan, nandito din. Yung mga ganon, hindi ba? Nasa na yun, partner. Sabi ng kaso, partner eh. Kasi parang 20 at awol siya. Tataka ka ng napol ko. Awol na siya sa servisyo, partner. Then may religious ano. Parang Magpal ka na lang. Para makapal. Christian. Kaya gusto pa imbestigahan ni... Yung pala naman, lutang, yung branch niya sa circle, lutang niya doon sa religious ano nila. Parang sa Christian. May nasa likod mo yan. Ilang buwan lang din. Kailangan malaman. Kaya nga tinanong din natin kay Vice Chair kanina. Kay Kusilo, partner. Bakit nakakabikot? Basta ka partner ako nakakabahala dyan. Isipin mo yung... Si Warden na naman pa, ano dito bata. Wala na bang threat yung 17 Palapit. Parang katotoo, ano, pandesal. Magpapakompos yun lagi. Hindi, chong. Siyempre baka sabihin niya, for the sake of fairness, meron daw kasi tinukuha natin yung matanda, baka daw siya yung tao. Bakit tinawagan mo yung composer niya? Correct. Tapos pag na pinasasang gaya, tapos nakita mo kung paano yun ang diba? Oo, sabing na... 76.
Regardless, partner na ang daming kaso nitong dating kaso itong matanda. Dito ay yung police officer. Imagine mo yan, okay ka mo. Dapat? Pinatry i-contain yung lugar. Parang pakiramdam ko magkakalagay mo kasi napakatakot. Kasi na hindi naman dapat ilalabas yung commissioner kalinisan yung mga dating kaso nito. Na. Sabi ni commissioner, do you want to go to that route? Tuwason. Nalimot ka noong 2019. Nalimot ka, inamin niya. Tapos nakakuhan ka ng great warrant for pagsara. Unlawful arrest and slight physical injury noong January 20, 2015. Tapos partner, meron siyang erasure of entry in the official blotter. Bakit sa wala ng erasure na yun? Sa PCP, level 2. Kung ang ilaw arises. At nag-away sa partner ng 2013. Sayad yan. Pinag-apply na lang ng leave. Yun lang ginawa. Kaya pa yung bitigahan ng Napol Commission. Wala po po yan. Dahil ang question mark dyan kung paano magiging treatment sa kanya, ba yung naging RPO na siya, partner, armahan na siya. Nagkaroon na lang. Tanggal na sa kanyang tibak na sa pwesto. Dito mga ginawa. Imagine mo, partner, gusto siyang dalawang full kernel. Arnold Santos, first person to the chief PNP yung partner. Full kernel yun. Tapos nag-issue yung PD, si Police Colonel Barber. Tapos yung iyong commander mo ng unit. Ganun ka? Nagulat kami lahat eh. Nagulat niya, partner. Baka naman inano siya ni Pop. Sa Northwest. Nakilala siya. Kasi mahilig yan si ano, Napol po. Meron naman tayong Sintak ba? ewan ko, mag-play natin si CCTV. May part doon na umabante naman yung talaga niya. Baba, may issue na rin yan. Sinasabi niya. Pero ito naman yan, sinasabi rin ng iba. Si ano, si Pag-isipan nila, napanood nila. Manggusin. Hindi, Marcos. Ano pala alam sa National Police Commissioner yung okay, bakit pasalita siya ng gano'n? Basta sasagot sa Napol kung commissioner. Yan ang pinaka-head. Ang takang ng police. Oh yeah. Ano ba siya nakamotor? Ikot siya. Ang programa ito ay atid sa inyo ng Pinropa. Yung mga sinaulong ang head niya, ano yun, yung Marcos. Lolas, kakain na tayos! Dami siguro kaaway na kapitbahay siguro po na rin. Nakakapag-protest. Medyo lang yun. Ang pinag-question din si kanila. Pero dapat sinama na din ang NBI director. Totoo naman kasi nagkakakubi sa media. Sabi niya na director,
kami sa pag-process nyo. Tatanong ninyo pagkasalita sa akin. Flemex Forte. Basta lagundi, Fleme. Ang Flemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing sa Outdoor na Diba nung pinoli siya si Siguro siya. Sira na siya ng kaso pa. Hanip pa niyo. Talagang metro sa media. hanap na siya na makakuha pa siya ng simpatya. That's why I armor up with biogenic alcohol. Kahit ayaw malitok ng gawa ng mic. Kaysa magsalita, pinalis na lang. Trial mo mo. Ayan ang malit naman. Kaya Dapat kinausap mo na. kaso ngayon kasi ang social media. Pero di ba Dapat na, hindi, nakaano na dapat talaga na transparency kaya lahat naman kaya naman si Nico napulong yung dalawa si Laila at saka yung isa diba ano yung rin sila weather lang yan tingnan nyo na nagpapulong sa amin yung pamilya ayun nakakulong na kayo nakikilit sa kulungan hindi lang nilipa gawin yan weather lang yan Masila yung naman sa si Jingo Estrada meron na nilabas ng mga memes nakakapansin siya weather lang yan weather isa to siyang weather ako susunod at mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya dito ka sa nagkalamang pagkalusugan ng programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Sandone Plus Gold. Ngayong darating na June 14, gumising ng maaga para sa pinakamasayang takbuhan ng taon. Join sa kapamilya Run 123 at Silver City Red Ground Alabang. Perfect para sa buong pamilya. Magkakaibigan, brothers, co-parents, safety. Bawat takbang may kasamang tulong para sa mga programa ng ABS-CBN Foundation. More fun progress. May recruitment sa pamilya experiences at marami pang surprises. Register today via the MNL Run Facebook page. Mga balitang kumpirmado. Alam ko magbalikan sila buhay nila yan. Itis tayo, syempre. Sina Jack Caparat at Marlene Padelo. Handang magsiyak, magpulat at magbunyag ng katotohanan. Report! At ako naman po si Jeff Caparat. Ayan, nakuha po ito makakausap natin sa kabilang linya. Ang nangyayari sa lahat, kada din makakausap sa patrol. Aban nariyan sa kabilang linya. Rodriguez. Malapit sa St. Luke. Marlena, nagdeklara ng City adjournment ang Kamara ngayong gabi para ito sa first regular session ng 20th Congress. para may nagagalang sa Sinabing House Speaker Faustino Duterte na batid ang Kamara ang mga pinangat na bansa gaya ng epekto ng krisis sa Linoy, mataas sa presyo ng mga bilhin, usapin sa enerhiya, trabaho, kalusugan at pagkawalbalik ang tiwala ng mga Pilipino. Sa kabilaan nito ay nananatiling klaro ang direksyon ng kapulungan at katunayan, Dala ko din yung jet lag. panukalang batas na ang naipasa ng Kamara at naipadala na sa Senado. sa kanya sa 26 na 52 Redact Priority Bills naman ang naaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa. Kabilang dito ang Salina Act, Right to Information Act, Anti-Political Dynasty Act at Anti-Fake News and Disinformation Act. Ayon pa kay Jim, ginampanan din ng Kamara mga tungkol ipinagutos ng saligang batas. Kabilang ang masusing pagtalakay at pagsusyon ng authentication complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Nagpasalamat din si Dean sa mga House Leader, Committee at miyembro ng Kamara, maging ang mga staff at empleyado na buo sa House of Representatives para sa mga makabuluhang liberasyon at harap sa transparency at accountability. Yan
Ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol para labas depensa. Maraming salamat sa Radyo Patrol para labas Kasi lower dikutan. oras alas 8:34 ng gabi. Oras sa sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. Ay, yan po, nagabalik po tayo sa sandala kayo dito sa Sports Report. Kahit mo nalabagin ko kanina, may makakausap po tayo mula sa Parañaque City Police Station. Ang mismong hepe ng Parañaque City Police Station, si Colonel Nicolas Pinion. Patungkol ho ito doon sa insidente ng pananaksak. Dahil Lalaki. Facebook Live. Facebook Live. Oo, Facebook. May naalala ka? Anyway, maganda dito ako sa Sinagin at Just Force Patrol. Yes, Ma'am Marlene and Sir Jeff, magandang gabi po sa atin. Colonel, ano itong insidente ito? May ginilitan daw po at sinaksak habang nag-Facebook Live. Ito nga po sa amin po. Opo, ito po ay nangyari doon sa barangay San Pedro dito po sa lungsod ng Parañaque. Noong Mayo 28 po ng mag-aalas 3 na hapon. Ayun po na banggit niyo po na naglalaro po yung biktima natin. Facebook Live siya at doon nga nakita yung yung suspect pinagsasapat niya po yung biktima. Ano number yan, Papa? pwede mo na isa kayo. Sasakay ka na pa. Ito criminal ito. 29 to 30. Oo, pinuan eh. Wala na sakyan. Sa Okay, so magkalapit lang ho ng bahay ito magkumpara sa suspect na kabiktima. Ilang beses ba tayo pwede mag-asawa? Paano nyo naman ho na-arresto? 16 times. For better. Opo, kasi po doon sa nung nakikap natin yung ulat na ito nga may nangyari, nagtandag po tayo ng kagad ng unforced operation, manhunt operation at hindi po natin tinigilan hanggat nahuli natin sa barangay sa Makati. Bigyan mo ng 16 times. For better. For richer. Opo, pero din po yung parinigan sila kasi magkapit tayo nga po siya at siguro kapit bahay nagkakarinigan sila kung ano-ano mga pinagsuwan sila dahil doon nag-ugat yung alitan nila. Pero ano ho kaya? Awal sa pera. Para mauwi sa bulsong para magdraya. Ano kaya po? Ayan, lahat yan may pero yung nakita natin na naging dahilan na alitan nila doon sa nangyari pa previously sa kanila. Anong profile itong suspect? May mga previous Base po doon sa tinitira, may mga previous nakasulat sa pero isang time at request lang yan pero doon sa any yung pagpatayo at wala naman pong ibang record. Kasi sir, parang I understand yung investigation ninyo, pero parang sobrang lalim kasi nung galit, kasi dun sa video ko na pinatakapan ngayon, parang bigil na bigil yung suspect na mga nanakas sa biktima. Yan ho pala ang ilang tahol. Tinanggap.
Ayun po ang Look po, Judo. Kung kayaan doon na puro cellphone ka. at doon pati doon sa autopsy. Pero doon sa post of death po ay yung sa thorax niya, may sabon sa thorax. Talagang intention partner, ano kasi after yung shoulder space, turning, talagang intention. Ang tama sinabi ni partner. Anak, mabawal sa cellphone. Itong araw. Kaya kapag ganito, ano po ba ang, I mean, kapag ganito may mga nakakaalitan, ano po dapat gawin para hindi maulit itong mga insidente? Well, siguro mas maganda kasi mayroon naman tayong mga yung barangay justice system natin nandiyan yung mga lupot para imitate yung Special. Wait lang. Pagkatapos ko mag-show ng purpose, sabihin mo. kesa yung tinitipim lang ng ating mga kababayan yung kanilang mga Pero sometimes, diba? Naglalabas ako, naglalaro din ng Lego. Gusto ko kasi yung pang-exercise. Bili tayo ng bago. I want exercise. Bili tayong bago. And I'll try. And also I'll try to get the drum. To like play some other songs. pero hindi nasisiraan po lalo at walang makausap sa kanila na mag-ayusin sila siguro nadalagdagan at sa tinitingin siguro Magkapit-bahay, partner. Oo, matagal na po. Actually, yung biktima saka yung doon na talaga nakatira. Yung suspect natin, doon na talaga nakatira. Kaya yung sabi ko ba, nung nakausap ko, partner, anong sabi niya? Hindi naman natin makausap ng ayos, but siguro, nagsisisi na rin talaga kasi nasa kulungan na niya. Oo, para makita mo naman kasi actually yung mga kamag-anak din naman ang tumulong para makuha natin itong suspect. Sila naman ay naging daan para makahuli natin. Kumusta po yung mga tao doon nakasakit po doon sa karanin? Trauma sinabi. Ano nakakita sila ng ganitong karahasan? Ano ang intervention natin doon? Opo, ayun din naman po ang ginawa na yung barangay naman po ay may mga intervention naman po dyan. Then we are naman natin na sinisigurado natin na hindi na po mahuli. Andyan na po yung barangay at yung mga papulitan natin na nag-roll sa ito sa lugar na yan. Tapos ng kaso ito sa hawak na yung suspect sa karanin? Opo, naisampa na po natin yung complaint na violation of Article 248 of the Revised Code or kahapon po. Jude, kiss. Ay, sorry. Bye. Parang ka nasa hotel. Maipapayo din yung para hindi umahay. Asa na sila? Andun na daw. Malapit na. Sakay na ako dun, ma? Dun ako sasakay. Sige na, babay na. Sige na lang. Cellphone mo. Cellphone mo. Wait lang. Ano power bank dala mo? Yan na mag-text. Yung iPhone ko. Ang data. Alin yun? Facebook Live and alam mo natin Text mo na lang. Text mo. Chat mo. Ha? Pero na sabi ko, wala ka dalang shoulder. Ba't ginagawa ko? May dalang cellphone, may dalang wallet. Sabi ko, dapat po yung Adidas mong malaki, nadalaman niya lahat. Diba? Kahit dalawang lang. Dami na din niya kasi malaki. Alam nga, dala-diribig mong cellphone, walang bag, diba? At least nakaganon. Kaya naka-shoulder bag. At least yung Adidas magaan. Para mapanatili natin Kahit ang ilagay niya, pwede. Tapos pwedeng pamorma din kahit nasa galaan na siya. With that, maraming salamat sa inyong oras. Police Colonel Nicolas Pinion, ang Chief of Police ng Parañaque City Police Station. Thank you, Colonel. Ingat po ito lagi. Maraming salamat din po at maganda gabi po sa ating lahat. Sabihin mo.
Nagbabiyahe si Papa. Oh, sige. Ano sabihin ko? Talaga naman, ay ang init ng ulo po, wala pong patutunguhan at ang magandang naalitan, wala hong magandang itulot yan sa inyo. Kapag naman namin nakasip sa iyo, tahimik ka na. Hindi naman. Talagang planong ayusin. Kumbaga, Ganda naman ang na linis. mababasa yung May CR. naisip ng tao na yun. Correct. At para naman doon sa suspect, patawarin nila. Ito na, nandun ka na, nasaktan mo na, may nagawa ka ng Ako yung ganito. pananakit